Isang mapagpalang araw po sa ating mga katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Mga katiits dyan sa Zamboanga, sa Mexico, sa ibang bansa. Buenas noches, amigo. Bago po ako mag-umpisa mga katiits, aking pong pinasasalamatan po ang ating katiits. Si katiits Rolly Adlawon Look. Isa po yan sa treasure hunting equipment maker po sa Merin Turukan, Zamboanga. At ito po ay yung kanyang mga obra, yung kanyang mga gawa ng kanyang gold locator po. Mayroon tatlong klaseng gold locator po. Ngayon po yung kanyang ginagawa ay mayroong isang antenna, double antenna and triple antenna na gold locator. So, ito ay napakaganda at good news po sa mga katiis po natin, sa mga mahilig po sa treasure hunting. Ito na po ating pagkakataon at meron na po tayong Philippine-made na gold locator. At ito'y siyempre dahil Pinoy, presyong Pinoy yan, katiits. So, tayo'y proudly mayroon tayong isang treasure hunting maker na mismo gawa sa atin sa Pilipinas. So, kung gusto nyo mag-order, PM lang po kayo kay Mr. Adlawon Luok sa FB page po. Kayo na po ang magtanong doon at hindi ko alam kung yung price baka kasi nagbago sa kanyang mga obra na treasure hunting equipment. At hindi lang po yung gold locator at meron din siyang ginagawang aura meter, Japanese wand, and gold locator. At good news po, yung kanyang gold locator ngayong mga katiits ay meron ng 8 history po na naka-hits po gamit lang po ang Philippine-made na gold locator ni Mr. Rolly Adlawon Look. Yung huli nga mga katiits ay ito po ay naka-hits o nakakuha po ng 2 gold bars na ito ay may tatak pang Burma gold bar. Yung huling naka-hits po gamit lamang po ang gold locator na made in the Philippines dyan somewhere in Davao de Oro. Okay po mga katiits, bago ko po itong i-decode, mayroon pong ito ipadala mismo ni katiits po nating Rolly Adlawon Look. Ito'y kanyang pinapatingnan kung anong result po ito sa decoding o kung paano ang pag-decode nito na isang mukhang face, mukhang tao po ang mukha ng markers na ito mga katiits. Okay po, yung mga gusto pa lang magpadala po ng picture for decoding and analyzing, pwede nyo pong ipadala dun sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez po. Yun, naka-seed po ako doon, naka-sunglasses. Doon nyo po ipadala ang mga picture nyo para sa decoding or analyzing mga katiits. So, yun nyo po kasi marami nagtatanong sa comment section kung paano daw nila ipadala o isend ang picture na pwedeng i-decode natin mga katiits. Okay po mga katiits, tuloy na po tayo sa pag-decode. So, ito yung pong pinadala po ni Mr. Rolly Adlawon Luok, isang smiling face na face marker mga katiits. So ito mga katiits, hindi lahat ng mukhang face marker ay kung saan lang nakaturo yung mata ay doon na. So
ang klase. Itong nakita kong mukha nito, itong face marker nito ay medyo classic siya. Pwede rin yung pagkaayos po ng kanyang mukha dito ay pwedeng treasure under. Okay po. At pwede rin po yung yung kanyang mukha ay pwede rin kasing yung depende sa lalim na uka po ng kanyang dalawang mata at yung bibig. Itong face marker na ito. At pwede po natin yan sukatin. Halimbawa, yung lalim, 2 meters or 3 meters, pwede natin magiging distance po yan. So, depende na po yun sa pagka-uka, pagka-engrave po ng dalawang mata at bibig nitong face mark nito mga katits. So, ito yung maganda mga katits ito dahil itong face mark ito po ay pwedeng may tunnel. Pwede pong mayroon po itong connection sa isang tunnel mga katits. So, ganito po ang pwede po natin yan i-analyze yung dalawang yung mata niya. Pwede na po natin pwedeng gawing distance po. Pwedeng 5 meters. 5 plus 5 is 10 meters po. Pwede natin yan isukat sa tatlong angulo nito mga katits na pwede na isa ay nakaturo sa west area at yung isa naman sa south area at yung isa naman ay pointing north area mga katits. So ito yung magagandang markers ito at mayroon pa ako napansin dito mga katits na hindi lang talaga actually key ito. So isang sign o isang pointers to na pwedeng baliktad po yung kanyang pagbasa nito mga katits. Kasi itong parang letter V o parang arrow na pabaliktad na ito going west. Ito namang isang hiwalay na guhit ay going south mga katits. So, pwede na to natin tingnan kung yung mga angulo ng sign, mga naka-engrave na pointers, dahil nga kung ang pagbabasahin lang po natin ay yung mga pointing signs, symbol, and markers ay hindi talaga masabi natin na accurate na 100%. Malukit po natin yung item nito mga katits. So, andyan po yung pwede natin maggamit po ng treasure hunting equipment like metal detector and gold locator. Okay, good news dahil pwede na tayo makabil ng murang-murang gold locator na Philippine made made in Philippines na ito ay presyong Pilipino at yan ay ating maker niyan ay si Mr. Rolly Adlaon Look mga katits. So ito po mga katits, kapag pwede nyo pong gamitan ng gold locator yung mga nakikita nyong markers, sign, symbols, and na naka-engrave po na sa mga bato, sa mga punong kahoy, yung mga markers na yan mga katits. So, pwede niyong gamitan mga katits o pwede kayong maghukay ng gamitan po ng 357 dyan sa west area. Magdidistansya po yun ng 3-2 hanggang 5-7. Pwede kayo mag-testing dyan o tatlong hukay. O pwedeng 1 meters deep. Ganon din po yung kanyang south area, pointing south and north area mga katits.
Itong mga kasi kung mayroon tayong gold locator, mabilis po malocate po kung saan po itong items nito nakalocate. Kasi nga itong marker nito mga katiits ay posibleng may distance po, medyo may kalayuan ang kanyang location nito mga katiits. So, dito po, sabi ko nga, mayroon pa akong isang napapansin dito na anim na maliliit na naka-engrave na bilog. Pwede rin niya magiging distance po mga katiits. So, yung anim na yan, pwede magiging 6 meters sa naka-triangle na formation po. Itong pinadala po sa atin ng katiits Ruli, Adlaw Luok, from Turukan, Zamboanga. At ito po ay pwede nyong i-adapt po itong anim. Pwede itong 1 meter o hanggang 6 meter dahil nga anim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa tatlong kanto mga katiits kasi nga ito'y triangulation formation po yung pagka-piece marker nito mga katiits. So ito po mga katiits, sana po ay ating malukit at sana po tayo nakatulong po sa mga gusto magpadikod at gustong magpadala ng mga picture for decoding and analyzing. So ito yung pinadala po ni Mr. Rolly Adon Luok at di gaano nga at medyo malabo yung picture na pagkakuha. Hindi ko gaano makita yung mga markers, sign and symbols o yung mga dapat yung mga pointing area mga katiits. So, yung tingnan nyo po yung paikot nito katiits Ruli. Baka may mga coordinated markers yan. May mga bato dyan na di gaano kalayuan, mga 1 to hanggang 5 meters sa tatlong angle, west, south and kanyang north area. So baka may mga coordinated markers yan na tulad sa mga naka-engrave po dito sa batong ito mga katiits. So ito po mga katiits, harinawa ay atin bigyan ng linaw pag-analyze, pagdikod at pwedeng magiging guide niya to locate the items mga katiits. So maraming salamat po sa mga taga-subaybay po, mga avid na followers po sa YouTube channel ko. Thank you so much sa ating katiits na nagpadala po ng isang picture po para i-decode po, i-analyze po natin si Mr. Rolly Adonlok. Isa po isang kaibigan po natin yan sa may Turukan, Zamboanga area in Mindanao mga katiits. Ito po si Mr. Rolly Adonlok po ay isang mayroon po itong isang may YouTube ito na Turukan TH Explorer. At ayan, sabi ko nga, isang treasure hunting equipment makers niya ng Pilipinas ngayon. So, PM lang kayo sa kanya dahil po yung huling, yung kanyang gold locator ngayon na in demand dahil nga marami nang nakahits na mga katiis po nating treasure hunter. Thank you so much for watching. God bless us always.